Shoutout po muna sa mga solid nating ka-teammate na laging nanonood at nag-comment dito sa ating channel. Gaya nila Jerry Alimurong, Renz Belasa, Norvel Ananduque, Eduardo Brioso, and RG Labutong. Ang hindi inaasahang masamang sinapit ni Jamie Malonzo. Ano nga ba ang naging resulta nito? At PBA trade na talaga namang kumpirmado na. Yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng maka-request kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Malaking tulong na po yon. Salamat po. So patungkol nga muna dito sa PBA trade na mainit-init pa. February 26 inaprobahan na ng PBA ang nasabing trade na sa simula ay nakuha ng Blackwater bossing si Brandon Ganuelas Rosser kapalit si Ato Olar, Yusef Taha at isang darating na first round pick. Tapos nangyaring tinrade naman ng bossing si BGR sa TNT para makuha sila JD Tungkab, Justin Chua at isa pang first round pick. Kaya naman malinaw na itong dating matunog lang sa rumors na si BGR ngayon nagkatotoo na napunta talaga sa TNT. So ang TNT nga ay tuluyan pang nagpabata at nagpalakas pa pangdagdag sa kanilang mga big man. Si Brandon Ganuelas Rosser nga ay bago napunta dito sa TNT ay nag-average nga po ito last conference ng mabibigat na mga numero gaya ng 12.1 points per game, 5.4 rebounds per game, and 1.5 blocks per game. Kaya naman umaasa ang TNT rito na makakatulong ito sa frontcourt ngayong darating na Philippine Cup. So siya nga pala, magkakasama dito sa TNT ang mag-utol na si Matt Ganuelas Rosser and Brandon Ganuelas Rosser. At mapunta naman tayo rito sa di magandang resulta na nangyari kay Ginebra and Gilas wing Jimmy Malonzo. So dito muna tayo. Kung mapapansin nyo yung simula ng video na to halos di naman nagbibitaw ng suntok si Malonzo. Para bang pinipigilan niya yung lalaki na ayon pa nga sa mga ilang nakakita raw di umano ay isang MMA fighter di umano ito. Pansing pinipigilan ni Malonzo ito, nasaktan siya nito kaya itinulak niya ang lalaki sa video. At after nito pansing parang nagsisintas ng sapatos itong si Malonzo at agad namang nagbigtaw ang lalaki ng uppercut at ilan pang mga sumunod na suntok. Bagamat kung napanood nyo ang kabuuan ng video, halos di na rin nakalaban si Malonzo dahil ayon sa mga nagsasabi na lasing nga raw di umano itong si Malonzo. So matapos nga po lumabas ang viral video na ito ayon sa ilang report dito, inamin ni Malonzo na siya nga yung nasa viral video na ito. Ayon pa sa report, humingi na nga raw po ng paumanhin si Jamie Malonzo sa PBA, sa SBP at sa mga fans dahil sa nangyaring insidente. So nilinaw nga rin ng nasabing PBA Commissioner na di nga raw po na detalye ang tungkol sa insidente, pero batay nga raw sa ilang nakasaksi sa nangyaring insidente ay ito'y sa isang restaurant sa BGC area at hindi sa Hong Kong nangyari ang away. Batay nga rin sa ilang netizens hindi basta-basta tao lang ang nakasagupan itong si Jamie Malonzo dahil di umano'y isa itong MMA fighter. So bago nangyari ito ay makikita nga pong nakapaglaro pa si Jamie Malonzo sa first game sa Gilas. Ito para sa 2025 FIBA Asia Qualifiers kung saan maganda naman ang pinakita niya rito kontra Hong Kong. Kaya lang kontra Chinese Taipei nung linggo ito'y di na nga po nakalaro pa dahil sa nangyari nga pong sensitibong ito na nangyari sa kanya at tumamang COVID kung saan ito'y nagpositibo. Shoutout po muna sa mga solid nating ka-teammate na laging nanonood at nag-comment dito sa ating channel. Gaya nila Jerry Alimurong,
Renz Belasa, Norvel Ananduque, Eduardo Brioso, and RG Labutong.